Madaming viewers, Father. Gabi sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa pang-siyam na edisyon ng Usapang K, kung saan ating pag-uusapan ang mga spiritual na pananaw at mga kwentong kapupulutan ng aral. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, lubos ka naming pinasasalamatan sa aming pagtitipon sa gabing ito, sa araw na ito. Naway gabayan mo po kami at tulungan mo kaming makamit ang aming pag-uusapan at mahipo namin ang damdamin ng mga bawat nakikinig sa amin. Ang lahat na ito ay aming samot-dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So magandang gabi o araw sa ating lahat at malugod nating tinatanggap ang ating mga guests sa ngayon. Marami tayong guests ngayon, mga Dominican brothers. Siguro mas maganda kung magpapakilala sila sa atin. Siguro simulan natin sa aking kalawa, si Brother Nico. Hello po, magandang gabi. Ako po si Brother Nico. Magpapakilala mo na. Si Brother Nico, anong tinatake natin? Ako po si Brother Nico. Ako po ay nagtitake ngayon ng Institute of Preaching at Santo Domingo Convent. Malapit ka na bang maging pari? Hopefully, Father. Sige. Sunod. Isang mapagpalang gabi po, ako po si Brother J. Marco Dali, OP. Kasalukuyan pong nag-aaral ng edukasyon. Edukasyon. Malapit na ba maging pare, Brother J. Mar? Abangan po natin. Abangan natin. Si Brother Lau. Magandang gabi po. Ako po si Brother Lawrence Ryan Mata. So, titawag po na lang akong Brother Lau, short for Lawrence. Ako po ay taga-Occidental Mindoro. Kumukuha po ngayon sa Institute of Preaching bilang aking MA. Mga ilang taon pa ba? Bago, ang tagal naman ng mga Dominican. Ang mga Dominicans ba? Of course, yung mga Dominican din naman ako. Pero gaano ba katagal? Gaano ba katagal bago maging pari ang isang Dominican? Brother lang. Nung sa akin po kasi, Father, 2 years ng aspirancy. Kasi high school grad po ako. Tapos 1 year postulancy, then 1 year novitiate. Then sa student date po hanggang maging pari na. So, patulong po tatapusin yung philosophy. Tapos 3 years ng theology, then masteral. Kung depende po kung ano po pakuha sa amin. So humigit ko mula po, 2011 po ako pumasok. 12 years na rin po ako sa formation. Matagal din pala. No? Siguro mga 10, 12 years, 13 years. Siguro. Yes, kasi sa atin, parang hindi naman yata natin tinitignan yung taon. No? Yes. Brother Jamer, parang pag ganun katagal, nakakapagod din ba? O talagang ganun ang buhay ng isang koristado sa koristado? Siguro para sa isang ordinaryong tao, masasabi natin na nakakapagod kasi ang haba ng taon na paghahanda mo dun sa iyong bokasyon. No? Pero para sa ating mga nasa loob, mga relihiyosong, talaga namang tumatalima sa tawag ng Panginoon, hindi na natin alintana kung matagal pa ba, kung malayo pa, kung gaano kahaba yung formation natin. Pero as long as gusto natin yung ginagawa natin, para sa akin, baliwala yung bilang ng taon na. Kasi sabi nila yung 10, 13 years, parang doktor ka na rin no? Pero ano nga ba yung binibigay sa iyo na para magpatuloy sa ganito na kahit mahaba, tuloy-tuloy lang, anong ba yung meron tayo sa Nico? Siguro po, Father, sa amin kasi, kaming mga brothers, no, naninirahan kami bilang isang community, no? So, sama-sama kami nag-aaral, nagdarasal, no? Sa mga apostolate po namin. Yung mga apostolate po kasi namin, no, kasi the community kami, ito yung nagiging preaching po namin. Bawat isa sa amin parang inihimok namin yung bawat isa, in-encourage namin kapag kami ay down sa buhay or nahihirapan. Ang community life andyan lagi para magpatuloy, no. Of course, andun yung pagdarasal ng pamilya, ng mga kaibigan, no, na balang araw ay kami ay magiging ganap na mga pari or mga ganap na relihiyosong Dominiko po. Tayo mga Dominican ngayon, kayo ay naririto bilang guest, mga guest natin ngayon sa Usapang K, no? Pero pag-uusapan pala natin dahil, bakit nga ba? Ang lanaban, no?
dahil malapit na po ang kapistahan ng Lanaval. Ito pong linggo. Linggo na po, Father. Nangyari po ang enthronement noong Thursday, noong Huwebes. Ano ba nangyari noong enthronement? Bigyan mo nga kami ng ano. Noong September 27 po, simula po ng enthronement, Father, no? Sa umaga, nagkaroon po ng motorcade. So, inilibot po yung Kalahera, na replika ng Mahal na Ina, sa Quezon City, sa paligid po ng Santo Domingo. So, nilibot po doon. Nagsimula po kami 8:30, halos natapos na rin po kami ng 11:30 final prayer. So, kasi po meron po siyang titigil na station kung saan yung maraming tao na pupunta ay ibibless po ng mga deacons at ng prior. So, yun po yung ginawa namin noong umaga ng September 27. Nung hapon naman po, ito na po yung enthronement rites. So 5 o'clock po, nagsimula yung aming rosaryo. Tapos po noon, nung 5:30, nilabas na po yung image mula doon sa kaniyang lugar na pinagbibihisan. Doon po nagprosesyon po. Ikinanta po namin yung yung litany ng Dominicans in times of tribulation. Yung first time po yun. Latin? Opo, yung Latin. So Latin siya. So ginagawa na rin po siya sa Santo Domingo every Saturday. So kinanta po namin yon habang doon kami naglalakad sa corridor. Tapos pagdating po ng imahe ng Mahal na Birhen sa harap mismo ng simbahan, doon na po namin kinanta yung Salve Regina. Habang lahat po ng mga praile ay nakasuot ng kanilang full regalia. So pag nakita ka ng mga ibang tao na nakaganon, parang na ibang-iba yung imahe. Tayo po ng balahibo pag yung ganon. Ngayon po, Father, ang sabi po ng prior sa amin is, wala po dapat sisigaw. Hindi po siya kagaya ng ibang prosesyon na nagkakagulo yung mga tao. Dapat tahimik lang na nagdarasal lahat, nakaluhod ang lahat. Pero hindi pa rin may iwasan, Father, may mga sumisigaw pa rin doon na Viva la Virgen. Viva la Virgen. Nung palabas ngayong Birhen may mga sumisigaw na doon malapit doon sa may barricade ng ng Lanaval. Kasi siguro nasanay din yung mga tao pag lumabas ang Mahal na Birhen na magwawagayway ng kanilang panyo. Parang babuhay Mahal na Birhen, Viva la Virgen. Bago tayo pumunta doon, kasi ito na yung pag-uusapan mamaya natin, yung mangyayari dito sa Lanaval, balikan muna natin kung ano ba yung Lanaval. Kasi yung mga ibang tao, kilala si Lanaval na nandun lamang sa Santo Domingo, dito sa Quezon City. Petroles, mamaya natin pag-usapan. Pero balikan natin yung istorya ni Our Lady of Lanaval. Kasi yung iba hindi rin nakikilala si Our Lady of the Rosary of Lanaval na galing pala ito sa Intramuros. Kasi ang Intramuros ngayon, siyempre maaalala natin na cathedral, maaalala natin yung mga sinauna. Pero pala, itong si Our Lady of the Rosary Lanaval de Manila ay nanggaling sa Intramuros. Siguro, sino ba ang pwedeng makapagbibigay sa atin ng kaunting istorya? Sino ba yung nag-ukit? Bakit inukit? Saan nakalagay dati itong imahe ng Mahal na Birhen? Masabi ko lang po, Father, no? Ang Lanaval ay ang laging una. So ito yung una na naukit na imahe na ivory dito sa Pilipinas na pinagawa. Sino yung brother? Si Don Dasmariñas. So pinakomisyon niya po yung isang artisanat in Czech. Kasi po regalo sana to sa atin mga Dominicans. Yung Our Lady. So meron po siyang katangian na reyna. Pero since in Czech po yung nag-ukit, ang kinalabasan ng imahen is very Asian. Asian yung, kaya kung titingnan sila Lanaval, very Asian. But at the same time, nakaregalo siya ng Queen of Spain. Yun po yung kinomission niya. Pero may mga miracle na nangyari po agad nung inukit yun, Father, kung alam niyo po yung kwento, no? Yung nagsalita yung image, yung habang inuukit, kasi sabi niya, dahan-dahan na kasi masakit. So ako tayo po noon, yun na-convert yung in-check. So hindi siya Katoliko, pero dahil dun sa milagro na yun, na-convert siya. Naniwala. Kaya siguro napakaganda ng imahe ng Our Lady of Lanaval, kasi anong sa kanya? Ivory, no? Ivory. So, pero kitang-kita mo na napakakinis ang kanyang mukha. Kapag nilapitan mo, mas lalo kang naaakit sa kanya dahil napakakinis, napakabistisa. Pero bakit Our Lady of the Rosary ang pinaukit para sa mga Dominicans? Ano bang meron doon sa Our Lady of the Rosary? Syempre, Father, kilala ang mga Dominicans hindi lamang sa larangan ng pangangaral, but then sa pagpapalaganap din ng devotion sa Holy Rosary bilang tayo ay tagasunod ni St. Dominic. Kung kaya
niloob ni Don Dasmariñas na ipaukit ang imahe ng Lanaval upang ibigay sa mga Dominicans na noon ay nasa Intramuros pa lamang. Paul, tama. Pero bakit kaya, Nico naman, bakit kaya ang pinapangalanan doon sa Our Lady of the Rosary, kailangan pang Reyna? Di ba para pag sinabi natin sa mga tao, Reyna, hindi naman ako makarelate sa kanya. O si Maria ba talaga Reyna? Di ba nanay siya ni Cristo? So, bakit nga ba Reyna? Kasi po, Father, kapag sa mga nakikinig at nanonood, kung babalikan po natin yung history ng Lanaval, maalala po natin na si Santa Maria or yung Our Lady of the Rosary of Lanaval, may nagkaroon ng malaking role para maipanalo ng mga Pilipino yung digmaan laban sa mga Olandes. Kaya siya naging reyna kasi nga lahat ng mga hinaing nila, lahat ng mga parang si Mama Mary yung naging nag-guide sa kanila para maipanalo yung gera. Pero yung damit po ni Lanaval, kung makikita niyo po ay grande, napakamagarbo po. Kasi nga si Mama Mary, siya yung reyna ng Lanaval, siya yung nanay na kaya kang ipaglaban sa lahat ng mga kalaban, sa mga kaaway, kung ano man yung mga kasamaan na nangyayari sa atin. Kaya nung makikita niyo po nung pandemya, si Mama Mary po, meron po kaming padungaw kay Mama Mary, nakalabas po siya para sa mga tao po siya. Kaya siya tinawag na Lanaval kasi may mga gera doon na kailangan nating magwagi. Yes, ano ba yung nangyari noon? Paano nagwagi ano ba yung nangyari noon? Bakit sinasabi nila may milagrong nangyari? Kung naglalaban naman, talaga namang may mananalo, may matatalo. Pero ano yung naging milagro doon? Ayun po kasi, Father, kung maalala natin, hindi lamang tungkol sa kasaysayan ng simbahan, but then sa kasaysayan din ng Pilipinas. Kasi maalala natin na may pagtatangkang nangyari na sakupin ang Pilipinas ng mga Olandes. At naganap yung digmaan sa pangunguna ng digmaan ng labanan ng Olandes at ng mga Kastila at mga Pilipinong sundalo. At dahil nga nais na tingmanalo yung mga Kastila at mga Pilipinong sundalo, gumawa sila ng isang sumpa o panata sa mahal na birhen na kung sila ay mananalo at mapagwawagian yung digmaan, sila ay babalik sa Santo Domingo ng nakayapak. At matatandaan natin na yung kagandahan sa kwentong ito, yung tension kasi yung mga Pilipino at mga Kastila, dalawang barko lang yung gamit nila. At yung barkong ginagamit nila ay hindi pandigma. Panggalyon, pangkalakal. So imagine yung kalaban nila na 15 ba na mga Dutch Navy na pangdigma talaga yung sinagupa ng dalawang barko ng Kastila at mga Pilipinong sundalo. Ang pangalan na ay Encarnacion at Rosario. So kaya nung sumusumpa sila sa Birhen para manalo sa digmaang ito, ay talagang hiningi nila yung intercession, yung dasal ng mahal na ina. At saka po, Father, yung buong gera na yun, ay panalo po lahat ng ng mga Kastila at Pilipino. Binubuo po yung 5 sere ng digmaan. So hindi lang isang beses nangyari. Saga po talaga siya. Saan ba banda dito sa Pilipinas nangyari itong gerang digmaan na ito? Dito sa Manila Bay ba? Opo, sa baybayin ng Maynila. Doon nangyari. Pero ito rin ba yung dinadasal natin, mga Dominicano, yung kahit dito sa UST, meron tayong dinadasal na adios. Yes. Yung ba yung dinadasal? Dami tum bendición, give me your blessing, ganun ba? Yung ba yung dinadasal natin nung sinasabi nila na sila ay makikipagdigmaan? Yung ba yun? Yung adios po, Father, history nun is, yung kung, may kasi dalawang version. Yung solemn version na kinakanta pag fiesta, at saka pag Novena Days. Meron po yung pag daily na regular na parang adios Reina del Cielo. Doon po maintindihan doon sa lyrics na yon kung bakit in grande yung suot ni Lanaval. Kasi sinasabi doon sa lyrics, Dulce prenda adorada. So lahat ng mga nakikita nating palamuti sa damit ng mahal na birhen, hindi lang dahil sa Reina, kundi dahil din sa mga debosyon ng mga tao na natutupad yung panalangin niya dahil sa mga dasal na yun. Kaya bawat ginto yun, it's an answered prayer. Kaya pag kinang ng damit ng Lanaval,
ng Our Lady of the Rosary. Ibig sabihin, tagumpay yun ng dasal ng mahal na ina para sa mga taong lumalapit sa kanya. Oo, kasi may mga nagsasabi, napakagarbo naman. Pero, puro diamante naman itong mga ito. Saan ba nang galing yung mga gano'n? Kasi baka sinasabi, yaman naman ng Dominican. Yaman naman ng mga ito. Akala ko po mahirap kayo. Tapos ang lanaban, saan ba nang galing? Yung mga diamante na yun, yung mga ginto na yun. Nandiyan po sa Lalaban Sago, yung kung saan yung mga pinasadya pa ng mga gobernador, yung iba, yung cetro, yung corona, dahil nga po sa answered prayers na natanggap nila kay Naval. So, halimbawa, kagaya po yung panata na nagyapak sila, so ito naman po, yung kahit yung personal prayers nila, halimbawa, siguro, makapasa o magkaanak o ano, so, papagawa sila ng ganito. So, inalagay nila yun sa damit ng mahal na ina. Kaya naman, pagdating ng panahon, over 400 years, napuno ng ginto. Napuno ng ginto ang mahal na reyna. For sure, meron kayo sa museum na mas marami pang mga marami pang damit, marami pang siguro nagbibigay sa kanya na hindi kaya rin na, no? So parang tinatago na lang natin para sa mga susunod na henerasyon, ito yung mga isusuot kumbaga ng mahal na birhen, no? Ngayon, dumako tayo noon sa Intramuros. Pinasabog kasi Intramuros kasi nandun ng original di ba? Ngayon, nung pinasabog Intramuros, nagkaroon ng gera ng World War II, saan naman siya napunta? Ayun po. So para maiwasan yung pagkasira ng hindi lamang ng imahe ng Naval but yung iba't ibang mga imahe na nasa loob ng Santo Domingo, ito ay kanilang itinago sa isang vault. At yung imahen pagkatapos bombahin ang Intramuros ay nilipat dito po sa Universidad ng Santo Tomas sa Sampaloc, Maynila. Mga 2-3 siguro. Ano? Kasi 1941 po yung paglipat. Paglipat. Opo, 1941 hanggang sa makalipat ng Santo Domingo. 1954. So matagal din pala nandito sa UST. So kasi sa Intramuros, kung di nababatid ng ating mga manonood, no, ang Intramuros, nandun po yung Letran. Ngayon, meron doon pa yung Letran. Letran, nandun yung Santo Domingo at UST. Magkakadikit complex po sila dati. Sa complex, ang Dominican, ang marami noon. Ano? So, yung Santo Domingo, ang pinaka-main church ng dalawang institution, dalawang education institution. So, pagkatapos dito sa UST, dinala na po ng Santo Domingo Church. Kung saan po siya ngayon ay, sa Quezon City, kung saan po ay, yun na po yung present na location po ng Our Lady. Nagkaroon din yata ng prosesyon, ano? Mula dito. Sa UST. Meron kang... Dumalo po yung milyon katao, mga ibang mga religious, mga lays, habang pinoprosesyon mula sa UST Parish, going sa bagong tayo na Santo Domingo Church na ngayon. So, ano naman yung sa Santo Domingo ngayon na parang pinagkaiba pa doon sa Santo Domingo na Intramuros nung tinanggap niya ang mahal na birhen? Ano nang pinagkaiba niya? May pinagkaiba ba o wala? Yung kanyang debosyon. Ayun sa structure po ng simbahan sa Intramuros po, Gothic po yung unang simbahan natin doon, di ba? So meron po mga naitala yung mga Friday natin, magaling po sila mag-record. Habang dumidilim na yung langit dahil sa gera, nakita nila, sumasabog na yung mga So yung mga una po nating Friday noon, meron tayong vault. So unang ginawa nila is tinago po nila yung Our Lady doon sa vault. Then pati po yung ibang ivories kaya nailigtas yung mga ibang ivories. Kaya po hindi nasira nung gera. So buti nga po nilipat siya sa UST dito. Tapos sa Santo Domingo ngayon sa kasalukuyan yung kanyang dambana. So kung may pagkakaiba po ay siguro ay yung lugar. Pero nandun pa rin po yung talagang debosyon ng tao sa Our Lady of the Rosary. Kaya nga po hanggang ngayon dinala siya ng lungsod ng Quezon. Kasi yung mga tao sa lungsod ng Quezon. So nakita nila na kung gaano yung kapabor, yung kung gaano mapagkalinga o mapaghimala talaga tong si Our Lady of the Rosary, kaya ginawa nilang patroness of Quezon City. Manila. Kaya pala Lanaval de Manila. Lanaval, what do you mean by Lanaval? Ano bang ibig sabihin ng Lanaval? Navy sa karagatan. Manila. Talagang yun yung battleground no? So parang lumipat ngayon ang imahe ng Mahal Birhen doon sa Santo Domingo. Isang mas malaki, no? Mas in-grande ngayon, no? Pagtanggap nila. Kasi sa Santo Domingo, alam mo natin na parang hindi siya kalakihan pero napaka-grandioso. Talagang grandioso. Pero dito sa Santo Domingo, simple pero ang malaki. Parang mas marami. Ilan bang capacity ng Santo Domingo? Yung seating capacity po niya, Father, more or less siguro 3,000. 3,000
katao. na seating Kaya capacity. pag enthronement yan, punong-puno po yan. tao, kahit na yung Dinadagsa po siya. posisyon, talagang dinadagsa. Kaya sabi nga po nila, Father, from sea to hill, yung yung Lanaval. Manila Bay or Manila Bay malapit sa Hanggang doon po umakyat po siya ng Santo Domingo. Pero ng Quezon City. itong istorya pala na ito ay hindi lamang dito sa natatapos pala doon sa Battle of Lanaval, no? Pero meron palang kaugnayan ito sa istorya ng Pilipinas, no? Kasi kapag may mga laban daw noon, ang mga Pilipino ay naririyan si Lanaval. Nakikita natin na ang imahe ni Lanaval ay dinadala, no? Siguro ano ba yung mga alam niyo ba na meron tayo do sa istorya, no, sa history ng ating Philippines sa political, ano? Merong pag nandiyan daw sila Lanaval, lumalakas ang mga tao at alam nila na may pananampalataya. Ano yung So isa po dyan, Father, yung nangyari nung EDSA People Power 1. Ano nangyari noon? So di ba po nagkatipon na yung mga tao dahil gusto na nilang lumaya tayo sa kamay ng isang pinuno. At bilang tugon doon sa move ng mga tao, yung mga Dominicans sa Santo Domingo, they decided to bring Our Lady of Lanaval. So bilang pakikiisa at pagpapakita na ang mahal na ina ay kasama natin sa labanang ito. So again, another labanan na naman. No? Bagamat hindi ito nangyari sa karagatan, pero karagatan ng mga tao yung sinamahan ng mahal na ina. So mula po noon ay naibilang na rin po itong EDSA People Power 1 bilang isa sa mga naging himala ng Our Lady of Lanaval. Kasi dahil sinamahan niya muli ang mga Pilipino sa panibagong labang kinaharap nito. Kasi yung mga tao parang matatakot, no, dahil anytime pwede ka pa subugan doon, mga martial doon. Walang kasiguraduhan ng survival. Subalit kapag makikita mo ang Our Lady of Lanaval na nagtagumpay ang mga Pilipino noon laban sa mga Ulandes, di ba? Ito yung parang magbibigay sa iyo ng lakas na loob na magpatuloy sa buhay. Magpatuloy tayo sa pinaglalaban natin. Kaya yung mga Dominikano, lumabas din. Kasi minsan lang din lumabas ang mga Dominikano, no? Na pag nandyan ang Dominikano at nandyan ang Lanaval, lumalakas ang loob ng mga tao. At alam nila na yung pinaglalaban nila ay tama. No? Kaya parang sinasabi nila. Kaya sinasabi dito sa Our Lady of Lanaval, kasama niya ang istorya ng Pilipinas. Dahil tumatatak sa puso at isipan ng mga tao na kapag nandyan ang Our Lady of Lanaval, hindi sila pababayaan ng Diyos. Pero 1986 yun. Ano na ngayon ang relevance naman ngayon ng Our Lady of Lanaval? So may patron po siya ngayon ng Philippine Navy. Noong nakaraan po, pumunta po rin yung image ni Our Lady doon sa kampo ng Philippine Navy kung saan dumalo po yung ibang mga general. Sa Philippine Navy dito sa may sa Rojas po, Father. Dumalo. Doon po nagmisa sila Father Simon. So dumating yung mga ang Pura Paroko na Pura Paroko. Dumating po yung mga general, yung mga big officials during that time. Kasi alam din po nila, meron din silang image of Our Lady of Lanaval. Ngayon yung kanilang patron sa Navy. At saka, Father, sa kapistahan pong this year na kapistahan po ng Lanaval, no, inimbita rin po namin yung Philippine Navy na tumulong po sa amin, mag-assist po sa fiesta, no, para po yung aming celebration ay magiging okay, magiging maganda po yung flow po. Sila po yung tutulong sa marshals, no. Kasi parang marami rin tumutulong sa inyo, pero special yan kasi dati naman hindi yata sila naiimbitahan, pero po. ngayon po maganda na mas maraming taong tumutulong doon sa prosesyon. Yes po. Binigay po sila ng role, no. May role na. Na ipapapasok na tayo pagkatapos ng enthronement. Ito na yung pagdalaw ng ating mahal na Birhen, no? Doon sa mga dumadalo ba ang ating mahal na Birhen doon sa iba-ibang mga lugar? Distrito po. Ngayong sa mga oras na po na ito ay nagaganap po ang kauna-unahang El Recuerdo, then Nuestra Señora de la Naval. So ngayon po sa Santo Domingo, nandun po ngayon yung mga representatives from District 1 ng Quezon City. So magkakaroon po ng pagdarasal, bihilya ng Santo Rosario hanggang mamayang madaling araw. At bukas po ng umaga, alas 6:30 ng umaga, tutulak naman po yung imahen papunta sa District 6 naman po ng Quezon City. So bawat araw po mula ngayon hanggang sa October 7, lilibot po ang imahe ng mahal na Birheng
Birhen ng Lanaval sa iba't ibang distrito ng Quezon City. Bakit kailangan bumisita ng Lanaval? Bakit hindi na lang siya doon sa Santo Domingo at magpuntahan ng tao? Ito po ay bilang nabanggit na nga po ni Brother Lau kanina, bilang pagtugon naman doon sa ipinagdiriwang ng lungsod ng Quezon sa 50 taong anibersaryo ng Lanaval bilang patrona ng lungsod Quezon. Kaya pala ito ba yung nakikita namin doon sa Welcome Rotonda? Yes, Opo. Ano ba yun? Bakit kailangan ilagay doon ang mahal na birhen at meron pa yata may blessing. May blessing pa po, Father. Siguro nga po, Father, para po makita ng mga taga Quezon City yung birhen ng Lanaval. At pagka nandun po yung birhen ng Lanaval sa may Welcome Rotonda, ito po ay hudyat na yung kapistahan po ng Lanaval ay nag-uumpisa na. At siguro nga po, dagdag ko na lang din po dun sa sinabi ni Brother J. Mark kanina yung about bakit lumalabas yung birhen sa shrine para sa mga tao. Siguro tugon na rin po yun sa tawag ng simbahan about synodality para maki-reach out sa simbahan, sa mga tao, sa mga devotees ng Lanaval. At additional, Father, ngayon po sa Quezon Memorial Circle, meron na pong exhibit about Our Lady of the Holy Rosary as patroness of Quezon City. So sa mga nais pong makita yung exhibit ay maaari po silang bumisita sa Quezon Memorial Circle. Anong makikita doon sa exhibit? Ang highlight po ng exhibit na ito, pagpapakita po ng mga detalye doon simula sa ang Lanaval ay nasa Intramuros hanggang sa ito ay maidala sa lungsod ng Quezon at may proklama bilang patrona ng Quezon City. At yung syempre po yung isa sa mga mahalagang detalye dito is yung papal bull ni Pope Paul VI bilang pagkumpirma doon sa request ng mga taga Quezon City na maging patron nila ang Lanaval. Curious lang ako, Brother Lau. Bakit ang daming mga shrines, ang daming mga simbahan sa Quezon City, bakit ang Lanaval ang naging patron ng Quezon City? Siguro, Father, ito yung ni-request ng mayor during the time ni-request ng mayor. Although meron parte din ng Quezon City ang Our Lady of Carmen. Carmen, nandun ang Our Lady of Carmen. Yeah, nga Pero siguro historical, Father, kasi ang Santo Domingo. Kasi di ba nga sa EDSA, very siya, doon binurol din si Aquino, National Treasure. Bukod pa doon, ang pinakamatandang image sa Pilipinas, yun nga po sabi, Father, maraming una ang Our Lady of Lanaval. Ito yung kauna-unahang naukit na ivory. Ito yung kauna-unahang hindi nailigtas mula doon sa Intramuros. So ito rin yung una na ni-request ng mga tao na gawing patron. So sa kasaysayan at sa kalumaan ng Our Lady at sa mga milagro na ito na nagawa, kaya po siguro minove ng Quezon City government na gawing patrona ito. Isa kasi sa mga titulo din ni Our Lady of Lanaval ay siya ay naging patroness din ng buong Pilipinas. La Gran Señora. Bago naging Immaculate Conception. Siya yung naging patroness. At ang Quezon City kasi dati ang capital ng Pilipinas. Yes, opo. Siguro mayroong kaugnayan, hindi ko rin alam. Siguro may kaugnayan din yon na dahil ang capital noon ay ang Quezon City, tapos ang patroness dati ng buong Pilipinas ay Our Lady of the Rosary of Lanaval, siguro mayroong pagtatagpo doon na mas maganda na ito ang gagawin nating patron ng Quezon City. Dahil may significance. Hindi lang doon sa political, pero doon sa history na sinasabi natin. Tapos the many first na ina-acknowledge na ang Our Lady of the Rosary Lanaval de Manila. First canonically crowned din po siya. First canonically sa Philippines and in Asia. Ano sabihin na canonically crowned? Even mo recognize ng simbahan, ng hierarchy ng simbahan, na itong image of Our Lady is truly miraculous at saka dinipit na kasi pinadubos sila ng mga tao. Punta na tayo doon sa milagro. May mga milagro nga ba? Ito, kasi ang alam natin, sa mga karamihan siguro sa atin, yung mga milagro nanggagaling sa Manawag, nanggagaling sa Black Nazarene, sa itim na Nazareno. Pero meron ba ang Our Lady of Lanaval de Manila kung bakit may maraming mga tao na nagpupunta doon, pero may mga milagro din ba? Bukod po dun sa napagwagi ang digmaan doon sa baybayin ng karagatan ng Maynila, prior doon sa kwento na yun, meron pang mga naunang himala ang Lanaval. So karamihan doon ay pagpapagaling. So isa na doon yung sundalo na naaksidente, na sugatan sa shore siya, sa shore. at
doon sa estado ng kanyang kahinaan, ng kanyang sakit na nararamdaman, humiling siya sa mahal na ina na dalawin siya. At hindi siya binugo ng mahal na ina. Kasi brother, nagdadasal siya ng rosary. Ng rosary. Devoted talaga siya sa pagdarasal ng rosary. At ilang araw na rin yun, sigurado nanghihina na siya doon. Parang dumating sa point na mamamatay na talaga siya, no? At yun nga, hindi siya binigo ng mahal na ina, bagkus dinalaw siya nito kasama ang Niño Jesus. Kaya matatandaan natin na isa sa mga naitala sa Himalaan ng Lanaval ay yung nakita nung isa sa mga kamarera na punong-puno ng putik yung laylayan ng damit ng mahal na Birheng Maria at may gasgas yung sandalyas ng Niño Jesus. So nagkataka sila, saan nakuha ng Birhen yung dumi sa laylayan ng kanyang kapa? Yun yung isa sa mga milagro na nangyari. Pero bago tayo dumating siguro sa pangalawang milagro o tatlo, maraming salamat po kay Bong Dukot na nagbigay po ng 100 stars sa ating programa. Salamat po, Bong. At shoutout kay Father Paul Talavera, ang ating kura paroko na nanonood sa ating programa. Hi, Father. Hello po, Father. Hello po sa lahat po na nakikinig sa atin. Shoutout po sa mga tao, siguro yung mga hindi po taga Maynila, baka meron po tayo sa iba-ibang lugar sa bansa. Sabihin nyo lang po kung natagasan po kayo. Pangalawang milagro, meron tayo? Siguro yung isa sa mga leader ng Tondo before na meron siyang kasambahay na nalunod sa ilog. At nung na-recover yung babae, yung dalaga, halos patay na rin, no? At hiniling nitong pinuno na ito na sa Lanaval na kapag na bumalik yung buhay nung dalaga ay pupunta sila na Santo Domingo. So again, isang panibagong panata yung hiniling ng isang mananampalataya o deboto ng mahal na ina at binigyan nito ng kalooban. Ito ay pinagkalooban ng muling buhayin, pagalingin yung kasambahay niya na nalunod sa ilog. Oo. Pero baka magkamali lang tayo, no? Baka sabihin natin, ang mahal na Birhen ba ang gumagawa ng lahat ng milagrong ito o sa kanya dumadaan? Ano ba ang natin dito? Kasi minsan sinasabi nila, ay, naku, itong mga Katolikong ito, hindi nyo na nakikita ang Diyos dyan. Kung kayo mahal na Birheng Maria, bakit di naman siya ang Diyos, Iniisip po kasi ng mga tao na yung mahal na Birhen ay ating sinasamba. Pero hindi po, mali pong understanding po yun na si Mama Mary po ay aming sinasamba. Si Mama Mary po ay isang tagapamagitan po, no, sa atin at ng Diyos, no, patungo kay Jesus na kanyang anak, no. Of course, kay Jesus pa rin po tayo nagdarasal, pero hinihingi po natin ang tulong ng ating mahal na ina na tayo ipagdasal sa kanyang anak, no. Pero bakit sa mahal na Birhen tayo pumupunta? Bakit hindi na lang sa ibang santo? Bakit kailangan kay Maria pa? Lahat na lang, puro Maria. Biblical din siguro, Father, no? Siguro, even from the foot of the cross, Jesus said to his disciple, behold your mother, behold your son. So nandun na po. Ibig sabihin, pinapagkatiwala na sa atin ng Panginoon, ang kanyang ina. Bukod pa dito, yung sa wedding at Cana. O bakit, doon pinakita kung gaano kalakas yung influensya ng ina sa anak. O sabi lang naman ng mahal na Birhen, anak, wala tayong alak. Parang lasinggera ba? Si Mary, wala tayong alak. Pero yun po yung pinakita. Talagang gusto nila magkaalak. Nilagyan ng tubig yung tapayan. Wala ibang ginawa ang Panginoon. Tinignan lang yung tubig. Tapos ang nakita ng tubig ay ang Panginoon. Nahiya, namula, o naging alak. Pero dahil po yun sa intersesyon ng mahal na ina, na hanggang ngayon tayong mga Kristiyano ay pinapagpatuloy sa ating tradisyon. Kasi very Catholic din kasi ang mga Katoliko talagang makaina. Siguro naghalo din siguro dahil tayo mga Pilipino makaina rin. Pag nasusugatan tayo, nadadapa tayo. Lapit si nanay. Sa nanay. Kaya siguro yung pagiging Pilipino at pagiging Katoliko natin ay nakita natin yung nagiging debosyon sa mahal na Birheng Maria. Meron kong pasabihin? Ayun po, siguro sa segundahan ko lang kasi si Brother Lau nag-focus siya sa biblical. Tapos yung sinabi niyo po is something cultural na napakalapit sa ating mga Pilipino, yung pagiging malapit natin sa ating mga nanay. Kaya yun nga po sabi po ninyo, parang nagsama, no? Tsaka nagtagpo yung dalawang aspeto na ito ng ating pagkarelihiyoso at pagdedebosyon sa mahal na ina. Bakit kailangan may prosesyon? Di pa meron tayong prosesyon na sabi nga ito yung procession of all processions. Procesiones, no?
Pero bakit kailangan may prosesyon? Di ba sapat na nagdadasal tayo sa ating mahal na Birhen? Bakit ano yung ibig sabihin ng prosesyon sa ating ritual ng mga Katoliko? Para sa ating mga Katoliko, yung prosesyon ay parang isang katekesis. Isang buhay na pagbibigay saksi sa ating pananampalataya. Kung kaya sa prosesyon, isinasama natin yung mga santo para maalala natin na yung may mga katulad din natin noon na dumanas ng hirap, ng pasakit, pero nanatili silang banal, nanatili silang tapat sa Panginoon. Kaya ginawaran sila ng titulong santo o santa. Kung kaya sa ating tinatawag na engranding prosesyon para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Lanaval, ay pinagpupugayan natin hindi lamang yung devotion sa mahal na ina, binibigyan din natin ng kulay yung mga naging kontribusyon ng mga Dominikong Santo sa pagpapalaganap ng debosyon sa Santo Rosario. Siyempre, nandun din yung ating pagpupugay sa mahal na Birhen ng Lanaval. At Siguro po, Father, ano na rin siguro, yung babalikan po natin historically yung nangyari before, no? Na yung mga sundalong pagkapanalo nila sa digmaan, sila po ay nag-procession galing doon sa kanilang sa lugar kung saan nagkaroon ng digmaan papunta ng Santo Domingo Church, no? Na sila ay nakayapak. Siguro dala-dala yung kanilang pasasalamat, kanilang kaligayahan sa Diyos, no? Na sila ay nagwagi sa digmaan laban sa mga dayuhan. At ang prosesyon ay isang simbolo na tayo ay simbahan, na tayo ay naglalakbay. Pilgrim, no? Naglalakbay tayo. Na ang paglalakbay natin ay hindi lamang tayo nag-iisa, kundi tayo isang simbahan. Mapamayaman ka, mapamahirap ka, kasama pag nasa posisyon, di ba? Makikita mo yung magkakasama, hindi yung parang nauna yung mayayaman na sa likod yung magkakasama kayo, nagkukwentuhan din minsan, nagro-rosaryo, no? Naglalakad kayo patungo, simula sa Santo Domingo, iikot, tapos babalik sa Santo Domingo. Dahil parang ano yan galing sa Diyos, babalik sa Diyos. Parang ganun. Isang pilgrimage na ginagawa natin na bilang simbahan, walang mayaman, walang mahirap, walang lalaki, babae, lahat-lahat tayo sabay-sabay din. Ano? Meron mga tanong, no? Bago tayo kasi medyo 20 minutes na. Pero may mga katanungan ng ating online audience, no? Unang-una, ano po ang naging role ng Lanaval sa inyong bukasyon bilang mga Dominican Brothers? Sino mauna? Ako po siguro. Sige, Brother Love. Sa akin po kasi, nakwento ko na rin po sa mga brothers to nung nakaraan. Pero nung tinanong po kami nung nakaraan, anong story ang Lanaval mo? Bila po ako nagulat. Parang nagulat ako. Kasi parang wala ako agad masabi kung ano. Pero nung nakaraan pong enthronement niya, habang inaangat po si Our Lady, o dahan-dahan umaangat, bigla pong tumayo yung balahibo ko. Kasi sabi ko, na-realize ko, that woman is the reason why I am a Dominican. Kasi po noong bata pa ako, siguro dahil sa Rosario. Dahil sa Rosario, araw-araw ko hindi dadasal pag October. Kasi meron akong tradisyon na pag nakumpleto kong dasalin yung month of the Rosary na walang mintis, tutuparin ni Mama Mary lahat ng i-request ko sa kanya, ni Lord. Kahit tutuparin. So yun po naging panata ko nung high school ako mag-elementary. Kaya po siguro, it led to my vocation, to the Dominican life. Yun nga po na-realize ko. Nakita ko habang tinitingnan ko yung pinagdinalayan ko yung imahen, yung larawan ni Our Lady, doon biglang nagkaroon ako ng intuition, this is the woman behind the reason why I'm a Dominican. Kasi minsan kasi hindi natin nare-realize na ang laki pala ng parte ng ating mahal na Birhen, no, sa ating bukasyon, na pag tayo ay nagdadasal ng Santo Rosario, akala natin ordinaryong pagdarasal lang yan, pero pag makita mo, hindsight, makita mo, yung Rosario pala ang gumagabay sa akin na kahit na nabibigo tayo, minsan may mga tagumpay. Kaya ng Rosary is joyful, sorrowful, glorious, no? Or sabihin natin yung light mysteries, kasama natin. You know, Father, isa rin pong miracle siguro masasabi ko of the Rosary, speaking of the Rosary and the mysteries. So nung kami po, di ba, bago kami makatapos ng theology, mayroong comprehensive exam. So lahat ng theology, kailangan, sa lahat ng inaral mo sa theology within 3 years, masummarize mo, kailangan. Kasi tatanungin ka eh. You know, Father, on the night before the comprehensive exam, I went to the chapel, tapos dinasal ko yung 20 mysteries of the Rosary. Wow. Isang kandila lang, tapos yung Our Lady of the Rosary. Habang dinasal ko from I believe in God,
nasa-summarize lahat yung inaaral ko, yung nire-review ko sa theology. Parang ganun, sabi ko, parang hawak-hawak ko na pala the whole theology all this time. So nagpapakalayo-layo pa ako, but it's a miracle really, Our Lady. Siguro kaya din po binigay ni Mama Mary yung rosary sa ating mga Dominicans because of our charism to proclaim the truth. Di ba po si St. Dominic holding the gospel and the rosary at the same time? And the rosary is like the compendium of the gospels. So yun po yung experience ko ng ano. Kasi parang kapag nahawakan mo pala yung rosary na yun, akala mo lang nagdadasal ka kaya. Pero it's biblical. Biblical no? Simula pa yung storya ng ating buhay, na storya ng creation story, lang lahat hanggang sa kaduluduluhan ng mundo, nandoon pala. Kaya tayo ay sinasamahan ng rosaryo na ito. Pag nagdadat at mataimtim po pagdarasal natin, alam natin na naririyan ang ating mahal na Birhen. Kaya po siguro siya yung paborito rin na ibigay ni Mama Mary every time na nag-a-appear siya. Like in Fatima or in Lourdes, laging may rosary. Because it allows us to remember the life of Jesus and Mary. Para hindi natin makalimot. Hindi lang verbal, pero meron ding meditative, mental. Brother, Jmar. Sa akin naman po, Father, siguro yung isa sa mga pinaka-highlight in relation sa vocation. Kasi po, after high school, wala pa pong senior high school noon. So, nag-stop ako for a year. Tapos, nasa bahay lang ako. Tapos, nag-serve sa parish, ganyan. Tapos, hindi kasi masyado malinaw yung TV namin that time. Pero yung nanonood ako, it's about the coronation. So, yung pala yung... Coronation ng... parang, yung pinapanood ko pala is yung anniversary ng coronation ng Our Lady of the Rosary, La Naval de Manila. So nire-reenact ni Bishopness ba? That time, yung image ng La Naval. So nung binabalikan ko po yung scene na yon, naalala ko na bago pala ako mapunta dito sa Dominican Order, nagkaroon yung pala yung una kong encounter with Our Lady of La Naval. Na hindi ko pa siya masyadong kilala noon, pero siya yung nagpakilala sa akin at dinala niya ako sa order na ito. Na mukhang tinatawag ka din. Kasi mga signs na, ano nga, basan ba ako? Parang give me a sign. Lagi naman tayo. Give me a sign, Lord, kung gusto ko makapasok. Ito yung nagiging senyales sa iyo siguro. No? Nung nakita mo kasi yung iba, gusto nila pumasok pagkapahan, na-admire nila yung kasuotan ng pare. Pero sa iyo, nung coronation ng Our Lady of, nire-replicate nila, doon ka parang isang pitik doon sa ating pagka sa isipan natin, nakita mo parang tinatawag ka ata ako. At yun ang maganda rin. Parang Our Lady of Manawag, parang tinatawag tayo sa Dominican life. Actually, Saan naman? Yung sa akin po, Father, yung contribution po ng banal na rosaryo sa buhay ko, siguro nakaugnay po yun sa naging experience ko nung bata pa ako. Kasi nung bata pa ako, Father, yung nanay ko kasi nagdadasal nakikisabay sa radyo, mag-rosaryo. So, nung ako ay elementary, syempre ako ay nakikita ko lang yung nanay ko. Tapos, wala pa akong di ko siya trip at that time na magdasal siguro ng rosaryo. Hanggang sa siguro may dumating na pangyayari sa buhay ko na nagpadasal sa akin ng rosaryo. Kaya nga nung pumasok po ako ng high school, pumasok po ako sa mga Dominicans, sa mga sisters, sa Dominican institution, no? Doon ko nalaman na yung rosaryo pala, yung Dominican order and the rosary, pala sila, related, may connection sa kanila nga siguro kay St. Dominic, binigay ni Mama Mary yung rosary kay St. Dominic, tapos pinromote niya sa simbahan. Siguro yun po yung naging sa akin, kasi lahat po ng formation po namin mula sa may novitiate hanggang dito ngayon sa may studentate, andun po yung image ng Our Lady of the Holy Rosary, sa Manawag at sa may Santo Domingo. Kasama po namin yung mahal na Birhen sa buhay po namin bilang mga brothers, bilang mga young friars, sa orden. Kaya kapag nahihirapan kami siguro, nung nasa novitiate kami, nagkaka-crisis kami, andan yung nanay, nandan yung banal na, yung mahal na ina ng Manawag para i-comfort kami. Kapag kami naman po nasa studentate, kapag nahirapan kami sa aming mga studies, nandyan din yung mahal na Birhen, na yung tingin sa iyo ay parang, kaya mo yan. Parang gumaganon sa'yo, kaya mo yan, wag kang susuko. So, reynang-reyna siya para sa amin. Hindi kanya ipaglalabang kanya hanggang sa huli. Alam mo, isa sa mga yan, yung parang, kahit naman din sa akin, sa mga tao na tinawag ng Panginoon,
isa sa mga nagiging simbolismo, no? Kahit ako nung nagdarasal din kami doon ng pamilya, no? Pamilya nagdarasal ng Black Rosary. Lahat kami nagdadasal, pero hindi natin nalalaman na ito na pala yung binibigay na sinyales sa atin ng Panginoon, no? Na kahit, sabi mo nga, na kahit na hindi ko masyadong sa rosaryo noon, unti-unti kang pinapakilala ng Panginoon doon sa debosyon na iyon, na unti-unti mong naiibigan ang pagdarasal ng Santo Rosario. Kasi sa ibang tao, kasi parang ang Santo Rosario, ipapakit pa ulit-ulit yan. Nakakapagod. Ilang minuto yan, 10, 15 minutes, 20 minutes, parang nakakapagod. Parang hindi na. Pero unti-unti kang, habang dinadasal mo ang Santo Rosario, doon ka nag-immerse, kumbaga, no? Binibigay sa iyo ng Panginoon at lumalalim ang pananampalataya mo bilang isang Kristiyano, bilang Katoliko. Hindi lang siya parang mantra, sabi nga nila. Hindi lang yan mantra, kundi ito yung pagpapalalim ng ating relasyon sa ating Panginoon. May pangalawang question dito, pangalawang tanong. Hanggang ngayon po ba ay may nangyayari pa rin bang digmaan sa ating buhay at kailangan natin ng tulong ng Mahal na Birhen? Ano nga ba itong mga nangyayari na digmaan daw? May digmaan ba na nangyayari? Ano itong digmaan sa kanilang mga buhay na kailangan daw ng tulong ng ating Mahal na Birhen? Ano ba yung mga digmaan na sinasabi? Siguro mga digmaan sa pamilya? Ganun ba? Mga problema sa buhay. Sige nga, brother. Siguro, para na rin sa kaalaman ng mga taga-subaybay natin, sa Facebook page po ng La Naval de Manila, sa Santo Domingo, meron po kaming pinopost na meron po kaming mga hinihingi ng mga kwentong La Naval. So ito po yung mga, makikita nyo po doon, kapag binisita nyo po yung Facebook page, mababasa nyo po yung iba't ibang kwento ng mga individual na tinugunan yung kanilang panalangin. No? Dininig ng Mahal na Ina yung kanilang panalangin. At makikita natin doon na yung digmaan na ano yung mga karamihan ng digmaan o problema na kanilang nasasagupan nila? Na very related pa rin dun sa himala ng La Naval since then is yung yun nga po, pag may mga sakit, lalo na po yung mga meron din po doon, Father, na kagalingan. Before yung mga feature na mga stories about sa kanilang conversion, kung yung labanan mula sa pagiging siguro barumbado hanggang naging active na siya sa simbahan. May mga drug addict, ganyan na nalulong sa bisyo. May ganun po. Kasi marami tayong mga kwentong ganyan na pamula doon sa pinakaibaba nila. Pero kasi ang Mahal na Birhen, Diyos natin, no? Parang pinapakilala sa atin itong mga sa pinakailalim natin, doon nila nakikilala ang Diyos, sabi nga. Doon natin. Actually, sila pa nga yung sa binasa nating ebanghelyo nung linggo, no? Yung mga tao na tingin natin na hindi na masasalba ng simbahan, hindi na masasalba ng Diyos, sila yung nauuna. Sila kasi yung nagkakaroon ng conversion, no? Sila yung unang nagkakaroon ng conversion and they stick to it at sila yung nagpapalaganap pa ng mabuting balita. Siguro ganun din yung mga digmaan na nangyari o naranasan ng mga tao, lalo sa mga pamilya. Akin na po nakikita ng digmaan is more on spiritual battle din siguro ng mga tao. Because even in the scriptures it says, no, be vigilant and alert for the devil is prowling like a roaring lion. So nandun pa rin yung mga kalaban natin outside. So when looking at Mary, Our Lady of the Rosary, parang pinapaalala rin po sa atin that she is also Our Lady of Victories. Parang she will give us a weapon, an assurance to fight the spiritual battle. Even our doubts, even our weaknesses. Those are daily battles that we have to carry. Meron po tayong mga talagang nakikilalang battle. Pero our daily lives is a battle. Every day is a battle. And through the Rosary, it's a weapon po to win that. Yung daily battles natin, ito yung mga kahinaan din natin. Yes, minsan, no? Yung mga tukso, no? Kasi parang ang mga akala natin, kayang-kaya natin lahat, no? Pero pag yung mga panghihina na lumalapit tayo sa tukso, lumalapit tayo sa kasalanan, kaya ito yung sinasabi nating spiritual battle na tayo gagabayan ng ating Mahal na Birhen. Kung ang problema natin ay katamaran, yung mga sugal, no? Ang dami nating mga pagkahinaan sa pagkain, no? Yung mga daily battles natin sa mga problema natin sa asawa, problema sa anak, problema sa pamilya,
problema sa mga kaibigan. Yeah. Siguro ito yung mga daily battles na sinasabi natin, spiritual battles even. Kasi syempre, pag tayo ay nandoon sa tukso, doon tayo mahina, at doon tayo tutuksohin ng demonyo. No, kaya sinasabi ng ating mahal na Biblia, ito ang weapon mo. Ito yung sandata mo para pag ikaw ay natutukso, ay ikaw ay lalapitan ng ating mahal na Birhen at ikaw ay tutugunan ang iyong mga problema sa hinaharap. Kaya kung mapapansin mo rin, Father, yung rosary po natin bilang mga Dominicans, no, nakalagay po siya sa gilid po natin. Yeah. Kasi ito yung magiging weapon natin instead of sword. So, sa mga labanan. So rosary yung ginagamit natin. Kaya babalik na naman tayo sa Lanaval, yes, no? Na siya ay Our Lady of Victory. Siya yung magpapatagumpay sa atin. Ngayon, 9 minutes na lang, 10 minutes na lang. pero let us proceed doon sa ating ano yung magiging kaganapan sa ating fiesta. Ano ba ang tema ng kapistahan natin ngayon sa Santo Domingo for Our Lady of Lanaval? So for this year 2023, ang tema po ay Mahal na Birhen ng Lanaval, Pintakasi ng Sambayan ng Kristiyano. Mm-hmm. Ito po yung napiling tema ng taong ito para sa Lanaval. Anong ibig sabihin ng Pintakasi? Ito po ay kung sa ibang salin sa Tagalog, ito po ay protection, tagagabay, patron. Ayan po. So, ito po, pinapakita po natin na ang Mahal na Birhen ng Lanaval ay kasama natin at siyang pumoprotekta sa atin sa kung anumang mga digmaang pinaglalabas. Hindi lamang po ng Quezon City po, Father, pero sa buong sambayan ng Kristiyano. Kaya sambayan ng Kristiyano. Kasi ngayon din yata na pagkatapos ng pandemic, pagkatapos ng lahat natin mga digmaan ng kalusugan natin, ito na yung mga normal na ginagawa din natin, Pero ano nga pa ang mga activities natin ngayon? Natapos sa yung enthronement, ano na ang mangyayari mula ngayon hanggang sa kapistahan natin? Sa ngayon po, Father, ongoing pa rin yung Novena Masses natin, no? Sa mga gustong mag-join, ano pa rin po yan, online at face-to-face po. Ang ating schedule ay 6 a.m., 7:30 a.m., 9 a.m., 10:30 a.m. at 12 noon. Para naman po sa piyesta ng Lanaval on October 8, meron po tayong misa ng 6 a.m., same lang po, hanggang 12 noon. At 2:30 ng hapon, meron po tayong Bishop's Mass. So, si Bishop Ong Tioco ang mag-preside po ng Mass. After po yan, sunod-sunod na po yun, magkakaroon po tayo ng Grand Procession. And in between, during the Grand Procession, meron po tayong Mass ng 5:30. Ano ba yung saan ba maglalakad ang mga tao sa Grand Procession? Pamula Santo Domingo, papunta ng Santo Domingo Avenue hanggang Florentino. Tapos hanggang lusot po tayo, ikot po tayo ng Dituazon hanggang sa may Quezon Avenue po ng Quezon City. Anong oras ulit ito? Itong magsisimula ang prosesyon. Kasi mga ating mga listeners na gustong-gusto yung mga sa prosesyon na sumama. Anong oras ang umpisa? 4 p.m. Ang ating Grand Procession. Right pagkatapos po ng ating misa, ng 2:30, mag-umpisa na po ang ating Grand Procession. More or less, mga 4 p.m. po yun. Mga 4 p.m. Ano ang kanilang dadalhin? Mga dadalhin. Mahalaga po na syempre prosesyon po yung dadalhin natin, naabutan po tayo ng dilim. At syempre, tanda ng ating pakikiisa sa mga banal ay pagdadala ng kandila. Opo. Available sa ating store din yung... Opo. Kung gusto niyo pong bumili sa simbahan sa Domingo, meron naman po. Syempre, magbaon din po ng tubig kasi lalo-lalo na po yung mga kapatid natin na medyo nangailangan ng tubig kapag naglalakad ng medyo malayo-layo rin yung ating lalakarin. Magdala ng pagkain? Sa mga nangangailangan talaga, yung kailangan na mga maintenance. Oo, ganyan. At syempre po, magdala rin po ng payong kasi hindi natin masabi. Baka umulan. Baka sa kalagitnaan ng prosesyon, bigla pong bumuhos ang malakas na ulan. Rosaryo. At syempre, pinakamahalaga po, ang rosaryo. Yung ano bang ginagawa sa prosesyon? Sa mga taong hindi pa nakaka-experience ng isang prosesyon, ano bang ginagawa sa prosesyon? So naglalakad lang ba? Ano bang ginagawa sa prosesyon? Sa prosesyon po ay doon po pinoprosesyon din po natin di lamang po ang Lanaval, kundi po kasama po doon yung mga santo ng mga Dominican saints kasama ng Lanaval. So kapag prosesyon po ng Lanaval, kayo po ay nagdarasal ng rosaryo, tayo po ay nakikiisa sa kapistahan ng Lanaval at kasama yung buong simbahan, kasama po ang buong
mga taga-community. At bawat karosa po sa Lanaval, meron po naka-assign na brother para manguna po sa pag-rosaryo. So kung Sino kailangan susundan doon sa sinong staff, sinong imahen or ano bang imahen ang kanilang susundan? O depende? depende na po sa kanila kung sino po yung gusto nilang sundan. Pero rest assured po na bawat karosang sasamahan ay may brother na po na mangunguna sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sino ang kailangan na pumunta doon? Ikaw lang ba? Kasama pamilya? Pwede po magdala ng bata? Yamang po ang ating tema ay patungkol sa sambayan ng Kristiyano. Yamang pong isama natin yung ating buong pamilya. No? So, kung may mga kasama mo po kayo mga bata, siguro din lang po natin na mababantayan natin at ma-assure natin na hindi sila mawawala during the procession. Kasi ngayong taon, ini-expect po talaga na marami. Magiging doble po kasi yung tao ngayong taon, Father, kumpara nung last. Yung last year kasi, madami na po yung last year, pero ngayong taon, magiging doble pa. Kasi it's a city celebration. Opo. So medyo maraming mga deboto from different districts of Quezon City kasi parang nagkaroon sila ng plano no na isama o kumuha ng mga deboto from the different districts of Kung Quezon hindi City. sila makakasama sa prosesyon, live ba to mapapanood? Yes po, Father. It's a live procession po. Pwede niyo pong stream sa may aming page, no? Lanaval de Manila page po. At may air din po tayo siguro sa may Veritas. Radyo Veritas. Sa Radyo Veritas, no? Malaki pala talaga itong Yes, event na to, no? Siguro you can invite now our audience to attend the Lanaval festivities. Sino po bang pwedeng mag-invite sa ating mga nakikinig? Bago po tayo dumako sa Lanaval festivities, nice po muna namin iparating sa ating mga may mabuting kalooban na taga-subaybay. Open pa po ang kumbento at simbahan ng Santo Domingo sa pagtanggap ng mga donasyon, lalong-lalo na po sa pagbibigay ng tubig at mga pagkain para po sa mga volunteers. Ibig sabihin yung mga tagalinis ng simbahan, yung mga choir, readers. Kasi medyo bumalik na po talaga tayo sa normal. So lahat po ng mga nagsa-service during pre-pandemic, binabalik na po natin ngayon. Baka po pwede rin yung mga nakikinig sa atin, may dala-dala silang isang box na tubig, pwede sila mamigay, pwede ba gano'n? Opo. Ayun, Or so, pwede pong i-drop off sa inyo. sa convent. Pwede po silang gumawa ng station, na parang water station po habang nagpo-procession. Parang tulong-tulong, Opo. isang simbahan Yes at po. tulong-tulong tayo. Sige, baka pwede nating invite ang mga ating nakikinig. So, darating na po ngayong Sunday, October 8 ay ang Feast of Our Lady of the Holy Rosary of Lanaval de Manila. Ang tema po natin ngayon ay Lanaval de Manila, Pintakasi ng Sambayan ng Pilipino. Iniimbitahan po na Kristiyano. Sorry. Iniimbitahan po namin kayo na dumalo sa ating mga panalangin, misa at nobinaryo sa darating pang mga araw. Bago yung final message natin, sa mga nakikinig po, i-follow din niyo po ang social media account ng Usapang K. Meron na po tayo sa Spotify. Meron sa Usapang K. At meron din po tayo sa YouTube, Usapang K Rewind. So gusto niyo po, click and subscribe, like and subscribe na rin po kayo. So ate, i-wrap up na po natin, mga brothers, na final message po sa ating mga nakikinig. Start po tayo kay Brother Lam. So, ngayon pong buwan ng Santo Rosario, so siguro po mapapayo ko lang ay huwag po nating kalimutan na meron tayong ina na umaagapay sa atin na nasa langit, na hindi niya po tayo pababayaan sa bawat digmaan natin sa pang-araw-araw na ating buhay. Ito na po ating kalasag, ang rosaryo at ang pagdarasal. Maraming salamat, Brother Lam. Para po sa ating mga tagapakinig, sana po ay samahan ninyo kami ngayong darating na linggo, Santo Domingo, bilang pagbibigay pugay sa mahal na birin ng Santo Rosario Lanaval at sa buong buwan ng Oktubre sa pagdarasal at pagpapalaganap ng debosyon sa mahal na Santo Rosario. Salamat. Sa mga nakikinig, sama-sama po tayo ngayong buwan ng Rosario, lalong-lalo na sa October 8, ang kapistahan ng mahal na birhen ng Lanaval. Sana'y patuloy po tayo magdasal ng rosaryo sa ating mga pamilya, sa mga katrabaho, sa mga kaibigan. At huwag po natin kakalimutan na tayo po ay may kasama lagi, no? Nandiyan ang ating mahal na ina na umaagapay sa ating buhay.
Maraming salamat sa ating mga naging bisita ngayon, si Brother Lau, Brother Jmar, at Brother Nico. At maraming salamat sa mga nakikinig sa atin at makikita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng Usapang K. Bye-bye.